Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi nito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita at pinagdiriwang ang kapisahan ni na San Timoteo at San Tito, dalawa sa mga naging apostol na ginabayan ni San Pablo, kung kaya't kung bubuklatin ninyo ang Biblia, merong doong bahagi ng mga sulat na ibinigay ni San Pablo para sa dalawang ito upang sila ay manatiling matatag at sa kanilang mga kumbaga assignment na ipinapagawa o binigay sa kanilang mga misyon ay kinalulugod ni San Pablo lagi kapag sila po ay nakakapagbalita, at labis na kinalulugod ni San Pablo sa kabila ng kanyang katayuan o kalagayan sa kulungan, masaya pa rin siya dahil alam niya na ang dalawang ito, si Timoteo at si Tito, ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. At sila po ay itinalagang mga obispo o mga tagapangasiwa ng unang simbahan na noon ay talagang matindi ang dinanas na pag-uusig. At sa ating pong mensahe mula sa Ebanghelyo, kung paanong si Timoteo, si Tito at ang ilan pang mga naging kalakbay o mga lingkod ng simbahan noon, maganda na mapaalalahanan tayong walang puwang sa simbahan, lalong-lalo na sa mga naglilingkod, yung balat sibuyas, yung sensitive, yung maarte. Iba yung maarte sa galaw, pero yung paarte-arte, di ba? Walang puwang yan sa simbahan, sa mga gustong maglingkod. Dahil tandaan ninyo, mas maraming demonyo sa simbahan. Hindi dahil maraming tao, kundi mas maraming pinupuntirya. Kaya mas maraming demonyo ang gustong tumambay sa simbahan, sa mga naglilingkod sa simbahan. Kasi kapag nasira nila, napaniwala nila ang
no, ang mga naglilingkod sa simbahan, ang buong simbahan masisira. Naintindihan ba? Kaya nga sabi ni Kristo, dapat lagi tayong nagbabantay. Para nang sa ganon, hindi tayo masugod, hindi tayo maagawan. So, bakit ba nagkakasira? Kasi konting sita, iiyak. Konting puna, aayaw na. Konting salita, makikipag-away na. Kaya nagugulo ang buong simbahan. At sinong natutuwa? Demonyo. Kaya nga, di ba, dito, anong sabi? Yung mga taga-Jerusalem, mga eskriba, mga, kumbaga, may sinasabi sa lipunan may posisyon, may mga authority, itong mga nagsasabi na pumunta kay Jesus at sabihan si Jesus, kaya lang naman yan nakakagawa ng mga ganyang bagay ay dahil sa Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. So, kaya siya nakakaganyan. Kung sa tingin nyo, kung pansinin at magbalat sibuyas si Jesus, anong mangyayari? Kasi sadyang may mga tao na gagamitin ng demonyo para demonyohin at kailangan aware din tayo kung ano ba, demonyo na ba ang naguutos sa akin para manira? Hanggang saan yung extent, yung extent ng ginagawa nating paninira? Kasi ngayon, social na tayong manira, di ba? Social media. Yan. Pasosyal na yan Post dito, post doon, para sirain yung karakter ng isang tao. At matindi yun. Kasi kung walang internet, ilan ba tayo dito? Tayo-tayo lang makakaalam yan. Pero kapag pinost mo sa internet, buong mundo makakaalam yan. Kaya social na. Level up na nga. May portal na nga tayo, di ba? At kaya nang iportal o anuman ang paninira na ginagawa natin sa ating kapwa. Pero yun nga po, maghinay-hinay. Kasi baka mamaya, tayo na pala yung ginagamit ng demonyo para mawala yung mga taong naglilingkod dito. Pinapalakas din naman tayo ni Kristo, hindi pwedeng balat sibuyas. Kasi sadyang may mga taong sa una, ang tingin sa iyo, aagawan mo sila ng pansin. Kasi nung wala ka, sila ang bida, sila ang sikat. Nung dumating ka, may bago kang ideas, mas magaling kang kumanta, mas magaling kang magbasa. May insecure naman itong mga ito. Nakita ng demonyo, insecure ito, nakita rin ng demonyo, sensitive ito, pasok. Away-away na tayo. Pero lahat naman, gusto lang naman kumanta, gusto lang naman mag-praise and worship, gusto lang naman mag-serve. Pero nagkakagulo, nag-aaway-away nang hindi natin napapansin. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Mukhang demonyo na ba? Sa tingin nyo ba? Kasi kailangan niya, baka mamaya hindi mo nga alam, di ba? Kasi pupunta ka ng simbahan, makikipag-away. Pupunta ka ng simbahan, maninita ka lang na maninita. Ba't di ka nalang mag-traffic enforcer para manita ka ng mga pasaway sa kalye? Andi dito tayo para makinig, matuto sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pagkatapos ito, misyon naman ang ating pong aatupagin. Kaya minsan, huwag niyong pansinin. Huwag niyo rin patulan. Kaya, di ba sabi, hindi na hinarap ni Jesus yung mga nagsasabing kampon ka ni Beelzebul. Hindi na. Tinuruan niya na lang at pinaalalahanan yung mga taong dapat niyang maturuan. So, yun ang the best naman na pwedeng gawin. Kapag medyo may nandidemonyo, umalis ka. Kasi kapag pinatulan mo, talo ka. Hulog ka sa trap. Diba? So, the best way para matalo natin ang demonyo, huwag mong papatulan. At napakadali lang din naman, paano manira? Isang click lang.
At paano sila deadmahin? I-unfriend mo, tapos ang usapan. I-unfollow mo, tapos ang usapan. Kaya lang kasi patola ka rin, di ba no? Pag may sinabi, susundan mo pa, hindi natatapos tuloy. Pero kapag huminto ka, kapag nag-sign off ka, tapos. Wala ka nang iisipin. Focus ka sa kung ano ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen?